Palakpakan muna natin si Lord! God is good! And all the time! Ang mainam sa mga Kristiyano, kapag dumadaan sa pagsubok, yung tunay na Kristiyano, hindi nawawala sa church. Nananatili, nagpapatuloy. Iyan ang isang tunay na tumanggap sa mabuting balita. Amen. Ano po ba ang mabuting balita? Ano po ba ang mabuting balita? Si Kristo! Bishop! Ano po ang mabuting balita? Bishop! Konyatan ko to. Ang pamagat po natin, on the spot. Nangingin. Alam niyo yung bubunutan ng ngipin, yung nanginginig. Parang ganun ako ngayon. Anyway, salamat sa Diyos. Tayo po muna manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. At bagamat itong ulan na ito, Panginoon, paraan mo upang makita mo yung mga tunay na mga anak ng Diyos na nananalig sa iyo, hindi nahadlangan ng ulan. Although yung iba, Panginoon, hindi talaga makarating sapagkat sa sitwasyon ng kanilang lugar, Panginoon. Ngunit, Ama, kami po nagpapasalamat sa iyong habag at biyaya, Panginoon, kami nakarating sa iyong panumbahan at sa iyong salita kami mananangan, Panginoon. Dalangin po namin, Ama, sa umagang ito, kami po iyong samahan ng iyong Santong Espiritu. Pakumbaba po kami sa iyong harapan, wala po kaming magagawa. Tinataas po namin ang pangalan mo. Dahil sa iyo lamang, Panginoon, kaya namin nagagawa ang ganito, nagagawa ang maayos sa aming buhay, dahil sa tulong at habag mo lamang, Panginoon. Dahil sa iyong karunungan, dahil sa iyong kalakasan, kami nakagtatagumpay, at kami, Panginoon, ay nagiging matatag dahil sa kalakasang bigay mo sa amin. Salamat po, Diyos. Muli, Panginoon, inaangkin po namin lahat ang katagumpayan ng gawain na ito. Samahan mo po kami sa isang oras na yung salita na sa amin mapakinggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Okay. First time ko mag-preach ng nakaganito. Ay, hindi pala si CLSF. Naka-sinelas din ako doon. Well, anyway, mga kapatid, tinatanong sa inyo ano yung mabuting balita. Mahalaga po bilang mga mananampalataya. Almost tayo lahat mananampalataya rito eh. Mahalaga po na bilang mga mananampalataya, fluent tayo pagdating sa gospel. Yeah, gospel. Salitang Amerikano, gospel. Salitang Tagalog, gospel. Salitang mabuting balita. Okay. Pag sinabing gospel, mabuting balita. Pag sinabing ebanghelyo, gospel. Yun. So, fluent ba tayo dun, mga kapatid? Pag sinabing fluent, kumbaga, halaw na natin ito, naiintindihan na natin ito, kumbaga, lubog tayo rito. Pakisikulas ay baka maistupado natin yan. Okay? So, mahalaga po na maintindihan nating mabuti kung ano ang mabuting balita. Sapagkat, sabi nga po sa ating teksto ngayon, kasi sabi ni Bishop, skip muna daw natin yung tema. Kaya lang, nung kasi ibaba niya yung tema na to, ito na talaga yung binabasa ko lagi sa Romans chapter 1, lahat ng related na teksto dun sa ating tema ngayon. Yan, pagdating kasi sa gospel by grace of God, yung kahit papaano po for 18 years naman na ng palataya, halos na ano ko na po ito. Kaya, nung sabihin ni Bishop, ikaw muna, take over mo muna, skip yung tema, pero ito rin lang naman yung ating pag-uusapan. Okay, Romans chapter 1, verse 16 to 17. Yan, Tagalog na lang, Tagalog. Meron din ASND, dinownload ni Kuya Remark, kasi nagrereklamo si Bishop, napipilipit yung dila Ang hirap kasing banggitin nung tab Romans chapter 1 verse 16-17. Sabay-sabay, basahin nga po natin. Hindi ko kinakaya magandang balita Dahil ito ang pangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng lahat ng sumasampalataya. una ang mga mundo kay Luis 17. Sapagkat ipinahayag sa magandang balita paano tuloy ng Diyos na tumituloy ng tao sa sandinia. Ito sa pamamagitan ng pananampalataya mula sa simula hanggang sa wakas. Gaya ng sinabi sa sulat, mabubuhay sa pananampalataya ang Yun, yan. ASND version. Ito naman, palakpakan natin si Lord. O, yan, binibigyan din yung pananampalataya, mga kapatid, So,
dito sa aking version na MBB na classic version to, hindi ko'y kinakahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala, ayan, pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ayan. So, ang tawag dyan ay, ito, dispensation of grace, yung verse 16 na yan. So, sinabi ni Paul yan sa mga taga-Roma, ayan, noong mga panahon na talagang inuusig sila ni Neron Quezar, noong panahon na yon. Talagang, mga kapatid, noong panahon na yon, pinagpapapatay talaga ang mga Kristiyano. Gugutumin yung 10 leon, pag nagutom yung 10 leon, palalabasin yung mga Kristiyano at ipakakain sa leon, mga kapatid. Yan. Ngayon, nilinaw ni Pablo noong mga panahon na yan, na ang kaligtasan at ang pagiging matuwid natin sa harap ng Diyos, hindi dahil sa pagiging mabait ka. Ano? Yung hindi lagi kang cool, yung palabigay ka, yan, no? So, religion, kasi dito makikita natin kaibahan ng religion sa gospel. Religion, tinuturo sa inyo yan, maging mabait ka. Mga foundation, kaya magbigay ka ng sa mga tao o sa mga mahihirap, magsugal ka muna para sa iba na alawi, tapos mamigay ka ng cellphone para at least naman makita natin na di ba? That's what teach by religion. Pero ang tinuturo ng gospel iba. Iba. Religion, sa paningin ng tao, you are good, the best. Sa paningin ng social media, wow, ang bait naman. Kasi pagayari mong gumawa ng masama, gagawa ka ngayon ng mabuti. Yan ang tinuturo ng religion. See? Nakikita niyo ba, mga kapatid? Pero iba ang tinuturo ng gospel. Ang tinuturo ng gospel sa paningin ng Diyos, kailangan mo maging matuwid. Ang pamantayan natin, o ang pamantayan para kayo maging matuwid, hindi yung pamantayan ng tao. Gets niyo ba? Yes. Kundi ang pamantayan ng Diyos. Kaya, minsan pag kinumpara mo, si Alex, mananagay ito Ako kukumpara ko yung sarili ko dito. Hindi naman ako matagay Yun. Di ba? Kadalasan ganun. Ikino-compare natin ang ating sarili sa iba na tingin natin mas mabait tayo. Kaya, ano nangyayari? Ang result, tingin mo sa sarili mo, ang pogi mo. Ayan ang tingin ng religion. Pero iba ang gospel. Yan. So, mahalaga na maunawaan natin yon. So, kaya nga, binanggit natin, binasa natin sa ating talata, Romans chapter 1, verse 16, hindi ko kinakaya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Meaning, yung mabuting balita o yung gospel, si Kristo'y namatay sa krus ng Kalbaryo at sa ikatlong araw, siya'y nabuhay. That is the gospel. Ang sino mang sasampalataya sa Kanya, ay hindi na mapapahama kundi magkakaroon ng buhay. So, dapat fluent tayo, mga kapatid, dyan. So, dyan natin makikita na ang kapangyarihan ng Diyos hindi yung kabutihan mo, hindi yung kabaitan mo, kundi yung yung mabuting balita. Yung ginawa ng anak niya doon sa cross ng Kalbaryo, once ng isang tao, tinanggap ito, mababago yung buhay niya. Are you believe with that, mga kapatid? See? O ngayon, ano tingin mo sa mundo? Ano tingin mo sa mundo? Tingin mo sa mundo natin ngayon. Negative, positive. Alin? Bilang mga mananampalataya, ano tingin mo sa mundo? Positive, negative? Negative. May positive. May pagkakataong positive, may pagkakataong negative. Pag ikaw isang mananampalataya, tinawag ka ng Panginoon, lingkod ka ng Diyos, naintindihan mo ang gospel, dapat maging pessimistic ka. Optimistic. Pag sinabi optimistic, positibo ka sa nangyayari. Positibo ka. Totoo naman, sumasama ang takbo ng mundo. Totoo naman yan. Di ba? Tingnan mo naman, hindi naman nanganganak ang bading, pero dumadami. May sagot ang Biblia dyan, Romans chapter 1, verse 18, basahin nyo na lang. Tapos,
Ang tao, sobrang mapusok. Estudyante, binubugbog yung teacher. Hindi ba? Kita mo nga naman, totoo naman may batayan. Pag sinabing masama ang paanong mundo, may batayan nga naman. May imagine mo, itong araw kami, yung teacher ay kinakatatakutan namin. Ngayon yung teacher, binubugbog. Sabi ko, pagbaligtad na. Sinasaksak pa. So, oo nga naman. In a pessimistic side, oo nga, ang mundo, mahirap eh. Ngayon, sige, consider. Pero sabi nga ni Bishop, hihimpil ka ba sa ganun? Mag-i-stay ka na lang ba sa ang mundo pasama na ng pasama? Pero bilang mga mananampalataya, anong sabi ni Lord nung siya umakyat sa langit? Nung nag-a-ascension na siya, ito binibiling ko sa inyo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismo sila sa pangalang Ama, Anak, at Espiritu Santo, at turuang sumunod sa pinag-uutos ko. Yun yung Great Commandments, di ba? Great Commission. Nung umaakyat sa langit, iniwan niya yung, kanino niya iniwan yun? Kanino? Sa mga religion ba? Religious? O sa mga believer? Sa mga believer, hindi sa religious. Sa ating yung mga mananampalataya iniwan, mga kapatid. So, pag tiningnan mo yon, tiningnan mo sa optimistic view, yung pananaw na yon, malaki ang pag-asa ng mundo, mga kapatid. Hindi lang natin nakikita. Kaya nga, ini-example ko isang yun si Kuya Remark, si Kuya Remark, di nakakilala kay Lord, di ba? So, nung di pa siya nakakilala sa Panginoon, uwi siya, suka dito, suka doon, kung saan siya siya doon, wala siyang direksyon. Nakakagulo na siya sa lipunan, dagdag basura, dagdag di ba? Hindi pa nakakilala kay Lord Yun. Tapos nung nilinis ko yung motor niya, minakuha ko. Tinapon ko na. Hindi pa siya mananampalataya nun. Okay. Pero nung nakakilala kay Lord, see what happened? Ito na ngayon. Si Kuya Raymart, darating maayos sa kanilang tahanan, malinis, matino. Si Beshi, blooming na blooming kasi may 1,000 na naman. Ayan. Pakipicturean niya ako. Anyway, doon yung makikita mga kapatid, yung kapangyarihan ng gospel, unlike sa kapangyarihan ng religion. Religion always na maging okay ka, mabait ka sa paningin ng tao. Pero ang gospel, kapag niyakap natin yung mabuting balita, something will change in your inner being. English yun Tama yun. Di ba? So tumitino ang bawat tao. Umaayos ang buhay. Tama? Pag umuwi ako sa amin, pares na kami na-remark. Ganon din. Lasing-lasing din. Nakakaunawa naman ako Hindi ko naman nakakalimutan ng Diyos Religion yun. See? Ganon ang ng religion Naaalala ko naman ng Diyos. Hindi naman ako gumagawa ng masama. Diba? Hindi naman ako magnanakaw. Diba? Hindi naman ako Tsaka yung binibili ko ng mga alak, binibili ko naman yun Hindi ka naman inuutang yun pre, di ba? Pre. Religion always teach false kindness. See? Justin, halika nga. Natatanggal Kulit kasi Likod kasi ako Okay, salamat kay Justin. Yun, ang ganda well, doon yung makikita mga kapatid, yung difference between religion and gospel. Something changed sa buhay ng isang tao. Amen? So kaya nga, nakakalungkot lang kung minsan, maraming Kristiyano, ikinahihiya ang mabuting balita. Alam mo yung nagtatago? Paano yan kapag tinawag tayo ng kapitbahay natin, bro, pag-pray mo naman kami, bakit? Ano yun?
dapat ano po tayo, familiar tayo sa mabuting balita o sa gospel na ibinigay ng Panginoon. Religion always binibigyan tayo ng option. Option na ganito gawin mo, ganyan ang gawin mo. Pero ang gospel, hindi siya option, talagang command. Command yun, utos yun. Ibahagi mo ang mabuting balita. Sapagkat ito raw ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat tao. Sinabi ba sa Bible na ang religion na makapagliligtas sa bawat tao? Wala mga kapatid kundi yung mabuting balita ng Panginoon. Sino ba ipinako? Religion ba o si Kristo? Si Kristo ay pinako, ang klaro-klaro naman nun. Pero bakit maraming tao sa paligid natin ngayon, sa mundo ngayon, ayaw tanggapin yung katotohanan? Basahan mo ng Bible, tatalikuran ka. Invite mo, tatawanan ka. Ay, magkakapiraan ba yan? Di ba? Nakakalungkot isipin at makikita mo na ang isang taong wala sa Panginoon, pasira ng pasira, yun, naniniwala ako doon, pasira ng pasira yung buhay. Wala ka na nga pinag-aralan. Mahirap ka na nga. Ayaw mo pang tanggapin si Lord. Tapos, misa, ang tingin pa sa sarili, siya matuwid. Pero tayo mga kapatid, kinahabagan tayo ng Panginoon. Dati ganun tayo. Dati ganun ang mga pananaw natin. Pero since nung tinanggap mo si Kristo, may something na nagbabago sa iyo at patuloy na binabago ng Panginoon. Sabi nga natin doon sa kanina, binabago ng Diyos. Kapag ang gospel pumasok sa puso ng isang tao, diyan nagsisimula mag-operate ang proseso ng change sa buhay niya. Minsan masakit, brother. Amen. See? Minsan nakakaiyak yon. At minsan, maiisip mo parang, bala, tatakot sa puwet. Ang hirap. Ay, pinoproseso ka nga Hindi ba? Kasi hindi ka exempted sa mga pagtuligsa, sa mga paghatol, kagaya ni Job. Diba? Ayaw nilang paniwalaan si Job. Na wala naman talaga siyang kasalanan. Ay yung mga piling matuwid, mga religious people, kasi, yan kasi, yan yan, ganyan yan tingnan mo, kung ano-ano kasi pinag-aagawa niyan minsan tayo, biktima tayo ng ganun, mga mananampalataya. Pero panghawakan natin yung pangako ni Kristo. Hindi niya tayo iwan, ni pababayaan man. Sa madaling salita, ang gospel, ang kapangyarihan ng Panginoon, nababago sa bawat utak ng tao. Ewan ko lang kung meron pang paraan para mabago ang isang tao. Sa gobyerno, tingnan mo. Kung yan ba nakakilala sa Panginoon, may baha kaya dito? Baka walang baha sa atin. Ay, hindi. Kung ang isang tao, maunawala mo yung ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo, sigurado may magbabago sa buhay niya. Pero, wala tingnan mo sa loob at labas ng gobyerno. Kahit saan ka pumunta. O ngayon, yun lang ba namumuno sa gobyerno ang mali? Yun lang ba sa namumuno sa gobyerno ang talagang may pagkukulang? Hindi. Ano sabi ni Rizal? Tal pueblo, tal gobyerno. O sabihin, kurap ang tao, kurap ang gobyerno. May kakandidato, matino sana, okay. Ano gagawin ng mga boboto? Pahingi naman ng baka naman pwedeng makalapit sa inyo. Tingnan mo utak ng O ngayon, may pilahan ngayon. Ano na? Pipila ka ba? Niloko nga si Emer Kung dadalhin, okay lang. Joke lang. Mga kapatid, minsan doon na lang tayo, Di ba? Si Kristo ang hatid, full change sa buhay natin.
Once na ang gospel, pinapasok mo sa buhay mo, mag-ooperate siya. Provision nandiyan na, pero it takes time. Hindi kara-kara yun. Oo. May proseso, may inaayos sa atin. Kagaya nila Bishop, hindi naman kara-kara, naging ganyan sila. Mahabang panahon din hinintay. Mahabang panahon ang pinagtiis nila bago sila naging maluwag sa finances. Bago sila nagawang tumulong sa iba, dumaan muna sa proseso ng buhay. Ang prayer nga nila, huwag mo kaming payayawanin hanggat hindi kami pwedeng pagkatiwalaan. Dapat ganun din tayo eh. Oh. Huwag muna tayong bigyan ng pera ng malaking pera ni Lord kung hindi pa natin kaya mag-handle. See? Eh kasi pag may pera ka, bili dito, bili doon. Lahat ang ulam masasarap. Baka, kinabukasan, baka sakali na lang kung may ulam. Di ba? Eh, gano'n ang Pilipino eh. Tapos magpo-post pa yun sa FB. Ipakikita pa niya. Kung kinabukasan, magpo-post uli. Lugin-lugi siya. Minsan ang Pilipino, yung mga ganun, pinagahan paano ko yung mga ganun eh. Yung kakain lang sa ganito, ipopost pa. Tapos pag bumili kay Ate Inan 30 okay, napakamahal naman. Ipopost ko sana yung mukha eh. Asar na asar ako eh. Oh. Uy, tumasa pala okay, 30 na. Ay, ano ka? Ang bundok? Makapost ka eh. Kung makapag-post ka na masasarap na kinakainan mo, nagbibigay ka pa ng tip. Tapos kay Ate Ina, 30 okay, hirap na hirap ka. Wow! Tinumutak ng tao, no? Oh, ano kaya Tina, gano'n? Na-encounter sa tindahan. Nakwento ko sa tindahan. Bibili ng 20 kwek-kwek. Halagang 17 bawang ilalagay. Bala ko suntukin eh. Lord, kailangan makakilala to. Gospel ang kailangan ito, Lord eh. Madinig mo sana to. I-share nyo to ha. Preaching ko na to ha. Oh. Sabi ko, brother, hindi. Brother, ano yan ha? Suka, hindi yan Diyos ha. Oh. Uy, Atina, pag binanya po ng isaw, bibili 10 piso isaw. Tapos yung suka, pakadagdagan naman po yung suka. Makapambihira naman. Yung pala may ulam sila sa kanila, gagawin sa suka namin. Lord, sana makakilala sa Panginoon. Lord, makakilala sa inyo to. Brother, halika pag-bibigay tayo gospel. Kailangan nila gospel eh. Alam mo, titino ang utak ng tao kapag naintindihan mo yung kahalagahan ng mabuting balita sa buhay mo. Hanggat hindi mo naintindihan ang kapangyarihan ng mabuting balita sa buhay mo, hindi ka titinong mag-isip eh. Dahil ang salita ng Diyos, yung gospel na yan, iyan ang paraan ng Diyos para tumino ang bawat mga topak na Pilipino. See? Mga kapatid, wala ko ibang makitang paraan kundi ang gospel eh. Iyan lang ang kapangyarihan ng Panginoon na kayang baguhin ang buhay ng bawat tao. Bawat Pilipino. Bawat namumuno sa gobyerno. At bawat pinamumunuan. Pero ano? Bakit hindi sila makakilala sa Diyos? Bakit hindi nila makita ang mabuting balita? Sapagkat ano raw ang sabi ng Biblia? Binulag na sila ng ni Satanas. Binulag na sila ng mundong ito. Hindi nila makita ang mabuting balita. Hindi. Sinesharean ko eh. Brother, ay hindi po kuya, inalay na po kasi. Sa kinalay, Dodong. Sa kinalay. Ano po, dun sa ganun ba? Ano mo, nagdudumilat na, kahit anong testimony na binago ka na, hindi nila tatanggapin yun. Why? Bulag na sa maling doktrina eh. Kaya huwag ka madidisappoint, mag-share ka, binastos ka, do not be disappointed. Bakit? Si Kristo dala mo, hindi naman ikaw. Huwag kang titigil. Kaya mo lang sila. O di tanggihan ka, di wag. Si Kristo dala mo, representante mo si Lord eh. Si Lord ay nakaganyan sa'yo. Sige. Tirahin mo. Sige, ako bahala dyan. Di ba? Totoo naman eh.
Oh, dala-dala mo ang mabuting balita para makakilala ang Lord. Brother, alam ba ang masama ang alak? At makasisira ng buhay yan. At yun, bubukod na kayo, bawal na uminom, ha? Ayan. Oh, nabless ako sa testimony ni Ate Dulce. Talagang ako, yun ang pinagpe-pray ko sa kanila eh. So, mababago kasi maayos ang buhay natin pag kayo na lang. Makikita nyo lahat. Makikita nyo kung paano bababa ang Espiritu ng Panginoon kikilo sa buhay ninyo. Kasi yun ang nakasulat sa Biblia. Tama? Bukod ka, bukod dito, yun. Okay? So, kaya mga kapatid, makikita nyo, minsan natatawa talaga ako sa mga religion eh. Ang daming pambulag ni Satanas. Oh. Ang dami. Sa amin sa Hagunoy ha, sinisisi nila yung gobyerno. Sinisisi nila. Wala silang ibang tingin. Hindi DPWH na yan, nangurap kasi, kung bakit laging lubog. Marami nagpo-post doon, mga taga-Tampok, mga taga-Sagrada, tino-throwback nila. Totoo naman, ang ganda talaga. Minsan naiyak ako nakita ko wala talagang baha. Naalala ko naman nandun kami. Wala talaga. 2014, 2010, at up to 2016. Pero nag-2018, eto na, nagsisimula na. Pero nung pinakikita niyan, talagang ang ganda talaga ng ano namin. Pero i-analyze mga kapatid, ano ang ginagawa sa amin? Paano na sinasamba ang Diyos? For how many years, umalis ako doon, yung pa rin ang sinasamba ng tao. Maling Diyos pa rin. Hindi nila maintindihan. Ayaw nilang tanggapin. Imagine mo, lumulusong na sa baha, pinapasan pa rin yung Diyos. Tagay mo na! Imagine mo, yung Diyos na nasa harapan mo, gaganyanan kayo. Oh. Kaya nga sabi ko sa classmate ko, pre, ano gusto mo? Ikaw ang pumapasan sa Diyos o ikaw ang pinapasan ng Diyos? Diba? O sila, pinapasan nila yung Diyos nila eh. Pero tayo ang pinapasan ng Panginoon. Yan. Tayo dinadala ng Lord. Hindi mo pwedeng pasanin ng Diyos. Kaya lang Diyos ang bumuhat sa atin mula noon. Nung sinasa krus ng Kalbaryo, inangat niya tayong lahat. Lahat ng sumampalataya sa Kanya, pinagtagumpay ng Panginoon. Amen. Imagine mo yung buhay, gaano kahirap yung ganun, bahang-baha. Oh, talagang kapon ni-interview sa Mary the Queen Home, sikat na subdivision sa amin sa Hagunoy, Mary the Queen Home. Ngayon, nako po, hanggang dito yung tubig. Ang gaganda ng bahay, wala nang nakatira. Sapa talaga. Grabe. Why? Hindi nyo nakilala ang mabuting balita. Madalas na nadidinig natin, Amen. Diba? Hindi yun mga kapatid eh. How can you say Amen nang hindi mo naintindihan yung sinasampalatayanan mo? Romans chapter 15 verse 2. 5 na nga lamang kung sumasampalataya kayo na hindi nyo naiintindihan ang sinasampalatayanan ninyo. Di ba? Tanongin mo na, karamihan ng mga religious, mananampalataya ka ba? Oo. Ano ba sinasampalatayanan mo? Dapat malinaw sa atin yun, lalo na tayo mga kapatid. Naku, nakakahiya pag di malinaw sa atin yun, ha? Ano ba sinasampalatayanan mo kay Kristo? Ano po sinasampalatayanan mo kay Kristo? Boss? Dapat malinaw sa atin yun, sinasampalatayanan sa Panginoon. Romans chapter 15, verse 3 to 4 na yun. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. At siya'y muling binuhay sa ikatlong araw upang magkaroon ng katiyakan na tayo rin ay muling bubuhayin. Iyan ang laman ng mabuting balita. Dapat malinaw sa atin yan. Kaya ang sabi ni Pedro, babala sa atin ni Pedro, dapat maging handa kayo sa tuwing magtatanong tungkol sa inyong pag-asa. Dapat fluent tayo pagdating sa ganyan. Rooted tayo pagdating sa salvation.
Dahil ang kabuuan ng Biblia, redemption, katubusan, yan ang pinatutungkulan, sentrong aral ng Biblia. Yung mga second coming na yan, it just only pananaw lang naman yan eh. Pre-trib, post-trib, or rapture, o ano pa yan. Pananaw lang ang mga yan. Pero ang mahalaga, dapat malinaw sa atin kung ano yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalba. Malinaw sa iyo. Oh. Dahil kung malinaw sa iyo yun, tuloy-tuloy ang pagbabago ng buhay mo. Bakit hindi na babago buhay ng isang mananampalataya? For how many years nandiyan ka, ganyan ka pa rin? Hindi mo ba naintindihan yung kapangyarihan ng gospel? For how many years? Ito ang mabuting balita. Basahin natin lagi. Unawain natin. Manalangin tayo. Lord, paunawaan niyo po sa akin. Ba't hindi natin magamit yung kapangyarihan ng salita ng Diyos o ng gospel sa buhay natin? Bakit? Nakatingin ka kasi sa instant. Gusto mo kasi kaagad eh. Gusto mo ayan-ayan kaagad eh. Gusto mo kaagad resulta eh. Hindi ka pa nga wala ka pa nga tinatanim eh. Oh. Amen. Kung gusto nating umayos yung buhay po natin, simulan natin dito, sa salita ng Diyos. Hindi dun sa kung ano yung skilled mo. Galing naman sa Diyos yan eh. Huwag mo ipagmalaki yan, anytime. Barahan lang ng Lord ugat mo eh. Buti kung mabuhay ka pa. Oh, ano na ngayon? Uy, dami ko na nakitang ganyan. Akala mo, napakahusay. O, galing. O, aba, hindi na-acknowledge si Lord. O, ayun, gaganon-ganon na. Di ba? Ang hirap nun. O. Mahirap yan, nag-chase. Pare, gano'n eh. Di ba? Abi, hindi mo tinanggap ang mabuting balita eh. Naniwala ka lang, maybe. Tama? Maraming ganon. Nagpe-pretend tayo na I am believer. Christian ako. Pero, ba't hindi halata? Ba't hindi nakikita? Ha? Ba't yung ilaw pundido? Ba't yung asin matabang? Yung lasan libag? Ano? Di ba? Once na-enlighten ka ng Word of God, nagigiliwanag ka. Yan ang kainaman. Oh. Diba? Kaya nga, hindi mo na kailangan mag-invite eh. Yung pamumuhay mo na lang araw-araw sa paligid ninyo, baka nag-i-invite na yon. Isang araw lalapit dyan. Sama naman ako sa church nyo. Uy, may nakakita liwanag. Yun. Kaya nga mga kapatid, sobrang halaga bilang sa ating mga mananampalataya na yung kapangyarihan ng gospel sa buhay natin, makita talaga. Oh. Yan ang pinaka-armas na natin eh. Yan ang pinakamatibay na armas natin, ang mabuting balita. Na si Kristo, once na isang tao ay sasampalataya sa Kanya, maniniwala doon, mabubuhay. At itinuturing na matuwid. See? Ang ganda nun. Nagsimula sa pananampalataya at magiging ganap sa pamamagitan din ng pananampalataya. Yan. Iyon ang kainaman. Yung ating pananampalataya sa harap ng Diyos, ganap tayo. Pero ang religion, magsimula sa paggawa ng mabuti at matatapos sa paggawa ng mabuti, sa paningin ng social media, you are good. Sa paningin ng mga tao, million views yung iba. Pero tingnan mo yung mga nag-share ng gospel, wala. Hirap na hirap pa si Tete Leste, bago baka umabot sa ganun eh, katakot-takot na batigos ang inabot, pati sa mga kapwa-kapatid. Oh. Kaya minsan, natatawa ka sa mga nagbablog ng mga kapatid natin eh. Sila mismo, nag-ano eh. Oh. Yung isa, kinaption si Tete Leste, kinaption din to si Kyle. O sila dalawa mismo, may nag-comment tuloy eh. Nakakahiya kayong dalawa.
Diyan pa kayo nag-aaway, pwede naman kayo mag-PM. Kung meron kayong hindi naintindihan, mag-usap kayo. Parehas kayong ginanon sila, oh. 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 For the sake, ano lang ba? For the sake of views? For the sake of likes? For the sake of share? Sabihan mo yung isa na mag-iingat sa mga false prophets, sasabihan mo yung isa. Ganon din naman yung isa. Ano ba yan? Oh, isa lang gusto kong nagusto ko talagang vlogger na Christian yung babae, yung maganda. Oh, kaya naman nag-isip ka agad na hindi maganda, oh. Si Jai, ayun, oh. Ayun, ang talagang ganda ng pananaw niya. Oh. Ano talaga niya? I know comment, I share, tuloy-tuloy lang. Oh. Dapat ganon. Post and ghost, sabi naman ni Dede Leslie. Kaya dapat tayo mga mananampalataya. Tayo mga Kristiyano, dapat tayo yung nag-share talaga. Oh. Kailangan yung mukha mo makapal din. Kaya lang, pag humarap ka sa camera, siyempre challenge yan bilang isang challenge yan. Kung nakikita ka, nagbablog ngayon. Eto na. Pag nakita nagbablog ngayon, kailangan, siyempre, sisipating kayo niyan. Anong klase bang mamuhay to? Yan. Anong klase bang mamuhay si Kuya Bal? Pag mainit ba ulo nito, ano ba nangyayari dito? Yun. Kaya bilang mga mananampalataya mga kapatid, huwag nating do not be ashamed the Word of God. Na kahit anong oras ka tawagin, o kahit sino magtanong sa iyo, sino man ang magtanong sa iyo, masasagot mo ng maayos. Punto por punto, verse by verse, chapter by chapter, book by book. Yan. At isa sa pinakamahalaga, kaya natin binabahagi ito, dahil ito ang layunin ng Panginoon. Ang goal niya, maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. At walang ibang katotohanan kundi ito, ang mabuting balita na si Kristo'y namatay at muling nabuhay upang tayo magkaroon ng buhay. Iyan ang pinakamahalagang aral na dapat nating maunawaan at maintindihan. Amen po ba, mga kapatid? Okay, tayo po'y manalangin. Father God, salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong biyaya at habag.